Good afternoon po, brothers and sisters. Kumusta po ang mga anak ni El Shaddai ng Thursday group? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Yes, kitang-kita po sa ating mga mukha, tayo po ay matagumpay. Amen po ba? Wala po tayo ngayong baguhan, mahaba-haba po. Sino po ang mga pinagpalan ng anak ng El Shaddai? Oh, lahat po tayo ay pinagpala. Sino po ang maunguna? Ayun, may bisita po tayo from Sunday group. Ay, Saturday group. Yan, siya po ang unang magpapahayag po. Halika po, sister. Welcome po sa aming Thursday group. Birthday. And happy birthday daw. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos dahil 46 na po ako sa araw na ito at maraming salamat po sa lahat ng ipinagkaloob ng Diyos dahil hindi ko akalain na nandito ako ngayon. Bigla lang sinabi ni Lula kahapon nang lunch kami, sabi niya, by the way, birthday mo bukas, pwede kang lumabas. Kaya salamat sa Diyos, papuri kay Yahweh. Thank you, Lord. Ayun, happy birthday, sister. Happy birthday. Ayun, sino pa po ang sumusunod? Si sister Maita. Nagpapasalamat lang ako kasi mga ilang buwan, mga few months ko lang sinulat yung prayer request ko ay answered prayer na kasi yung kapatid ko tanggap na siya sa DepEd. Mag-start na siya sa niya, pagiging teacher. Salamat, Panginoon. Amen. Sino pa po ang may gustong magpahayag ng kanyang pagpapala? Sino pa po? Tayo na po ay pagkakataon na po natin ito. Sister Lorena? Ayun, Sister Lorena. Ayan, salamat. Wag po tayong mahihiya pong ating ipahayag ng pagpapala kasi yan po ang aming kinukuhang halimbawa. Nagpalang araw sa lahat. Talaga naman ang Diyos ay napakabuti. Amen. Dahil si Lord sa araw-araw po talaga inababless sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang patuloy na pag-bless sa akin, sa araw-araw ko na buhay. Every minute, yun kasi yung mga experience ba natin, hindi po nauubusan yan. Kumbaga kung saan po tayo naroon, nandun po yung mga experience, masasaktan tayo, yung parang lugmok tayo. Pero si Lord lang talaga yung sagot sa lahat ng mga bagay. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung mga bagay na hindi mo ma-imagine, nagagawa niya. Tapos parang ang bilis-bilis mo ba parang bigla na lang, wala na, parang pinahid lang. Kasi si Lord talaga the best at saka nagpapagaling. Thank you, Lord. Ayun, salamat Sister Lorena. Meron pa po ba? May isa pa? May oras pa? Sister Jomalda. Praise the Lord. Siyempre, balik natin lagi ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Yes. Supposed to be 1 month akong hindi dapat a-attend. Salamat sa Diyos at naayos ang schedule ko sa mga bata. Kasi nandito ngayon yung previous na alaga ko. So, andito ngayon yung mga bata na tuwing nandito yan, galing sa Amerika, sa akin po kasi talaga yan lagi inilalaan talaga nila yan na ako ang mag-asikaso sa mga batang yan, kung saan po ang activities ng mga bata, na sa akin po yan nakaschedule. So, yung mga bata pong yan is, sila po ang alaga ko the first time na nandito ako sa Hong Kong. Pamangkin po yan ng alaga ko ngayon. At kaya maraming pong salamat. Siyempre, Lord, sa iyo ko ibinabalik ang mataas na papuri. Lahat ng biyaya mo, hindi Lord sa pera, kundi ang kalakasan, Panginoon. Ngunit higit sa lahat, Lord, alam kong ikaw ang higit nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Hindi ko man hiningi sa iyo, Panginoon. Ipinagkaloob mo yun, Lord. Una sa apo ko, actually ang apo ko kasi ay nasa uni na,
sa biyaya niya, lahat naman po ng school na kanyang in-exam, sa biyaya niya ay naipasa po niya yon, public man po at ang private. At sa biyaya ng Diyos, medyo makakatipid ako ng kanyang tuition fee. Kasi meron na pong sumagot ng tuition fee niya for the whole year. Kaya sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. Maraming pong salamat, Lord, sa mga ginamit mo, sa taong ginamit mo, Lord, na naging biyaya, daluyan ng mga pagpapala mong aking tinatanggap mula sa iyo at patuloy ko pa pong tatanggapin. Salamat din po, Lord, sa mga taong ginamit mo na naging bahagi ng buhay ko. Kaya naman, Panginoon, ang lahat ng aking gagawin, Lord, sa iyo ko lahat ito ay pinagkakatiwala. Lord, at ang laman ng isip ko, ikaw ang higit nakakaalam na ito ay iyong ipagkakaloob sa iyong itinakdang panahon. Sa iyo lahat, Ama, ang mataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Praise the Lord. Amen. Amen. Wala na po tayong oras. Tayo na po ay magsitayo at patuloy po tayong makinig sa paghayag ng mabuting balita na ihahayag ng ating brother Rod Banyares at sa praise and worship sa pangungunahan ni Sister Miles sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Prayer, Sister Jomalda. Praise the Lord. Holy Spirit, take over into our heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos at mapagpalang Ama na lumikha ng langit at lupa, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa panibagong pagkakataong ito, Lord, na muli ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat, Lord, sa maraming pagkakataon na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. At muli, Panginoon, narito po kami muli, Lord, taos puso pong nagpapakumbaba. Inaamin na wala po kami, Lord, na magagawa kung kami po iwalay sa iyo. Kaya naman, Lord, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Narito po kami muli, Panginoon, nagkakaisa. Muli hihingin namin, Lord, ang iyong pagpapala. Na patuloy mo po nawa, Panginoon, pangunahan at pagpalain ang gawain mo po ito sa susunod na ito. Pagpalain mo po, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin mo upang ihayag ang iyong magandang balita. Pangunahan mo po siya, Panginoon, at patuloy mo siyang bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo upang ang lahat ng kanyang ihahayag, Lord, ay naaayon lamang sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isang naririto. Sa lahat po, Lord, na makikinig ng iyong magandang balita. Patuloy mo, Lord, na buksan ang aming tenga. Magkaroon kami ng konsentrasyon. Unawa, Lord, sa aming mapapakinggan. Pagpalain mo po, Panginoon, na ito, Lord, ay magkaroon ng aming pag-unawa sa iyong banal at buhay na salita upang ito'y magiging gabay namin at kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang 4 na sulok na ito, Lord, ng lugar na ito, Lord. Padalhan mo ito, Panginoon, ang libo-libo mong anghel upang walang makagambala sa aming pakikinig sa iyong magandang balita. Lord, anuman po ang prayer request ng bawat isang naririto, ang nakikinig sa gawain mong ito, Lord, ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba, na siyang higit nakakaalam ng laman ng aming puso. Ano man ang aming kahilingan, Panginoon, sa iyo namin ito lahat, Lord, ipinagkakatiwala. At ngayon pa lamang, Panginoon, amin na po itong pinasasalamatan. Ito po inyong tutugunin na ayon lamang sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin po lahat, Panginoon, ang iyong manggagawa, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang mga awitin na hinihanda. Loobin mo po, Panginoon, na ito po ay makarating sa iyong trono. Pagpalain mo, Lord, sa bawat pag-awit, Panginoon, ang aming mga aawit, Lord. Loobin mo, Panginoon, na ang mensahe nito, Lord, ay magrima sa aming mga puso. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin na pong itinataas sa iyo at pinasasalamatan
sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Handa na bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen. At ang lahat po ng handa na, pumalakpak muna sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Tayo bang lahat ay mga pinagpala? Amen. Ang lahat ng mga pinagpala ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Amen! Mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at welcome po natin ang Holy Spirit. sa ating Panginoon? Amen. Wala na bang kaba sa inyong mga dibdib para magpuri sa ating Panginoon? Amen. So ang lahat ang danang magpuri at sumayaw sa ating Panginoon Amen. ay sumayaw at magpuri. Amen. 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 Come on, church. Sumayaw ang lahat. Alisin ang kaba sa ating mga dibdib. Amen. Praise the Lord. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiyabang. Hanggang palibutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiyabang.
Ilundag! Lundag! Ilundag! Lundag! Tunay na papuri ang ilundag. Wala nang kabawalan ng takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kabawalan ng takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw! 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 Tunay na papuri ang isayaw! Isayaw! Sayaw! 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 Tunay na papuri ang isayaw! Wala nang kabawalan ng takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kabawalan ng takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Isayaw! Sayaw! 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 Tunay na papuri ang isayaw! Isayaw! Sayaw! 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 Tunay na papuri ang isayaw! Isigaw! Sigaw! Isigaw! Sigaw! Tunay na papuri ang isigaw! Isigaw! Sigaw! Isigaw! Sigaw! Tunay na papuri ang isigaw! Amen! Na-bless ba kayo? Amen! Amen! Panapakan po natin ang Panginoon. Amen! Yung pinaka-the best po na panapak para sa Kanya. Amen! Lord. At mga kapatid, patuloy po natin ito sa ating mga kamay. Patuloy po natin papurihan natin ang Panginoon. Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkness, Lord, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because my word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, dakilang Ama sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. Salamat, dakilang Diyos, sa pag-iingat mo lagi sa aming buhay at sa pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay. Lord God, maraming salamat po. Sa araw na ito, muli po naming dalangin na lagi mo pong pagpalain ang gawain na ito. Samahan mo lagi ito ng iyong kapangyarihan at dalangin ko, Ama, na ingatan mo lagi ang iyong mga tinawag sa gawain na ito. Lagi mo silang samahan, gabayan at patnubayan at tulungan mo lagi sila, dakilang Diyos, na patuloy na mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon sa buhay. Samahan mo lagi, Panginoon, ang bawat isa na magkaroon ng katugunan ng bawat kahilingan nila sa buhay. At kung sila man ay mayroong mga problema, dakilang Diyos, palayain niyo po sila. At kung sila man may sakit, may karamdaman, pagalingin niyo po ang aking mga kapatid na ito. At umaasa kami sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. O Diyos, maraming salamat sa iyo at hinihiling ko po, Ama, na muli mong samahan at pagpalain ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Sundan ito ng himala upang ang iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan at magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa. At inaangkin na po namin, dakilang Diyos, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Amang Banal, sa iyo namin patuloy na ibinibigay ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon.
natin ang Panginoon. Hallelujah. At basahin natin ang ating gospel sa araw na ito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 7, talatang 21 hanggang talatang 29. Hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala o hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang kanyang mabuting balita. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Amen. At kung kayo may kahilingan, angkinin nyo na. Amen. Answered prayer na kayo. Amen. Amen ba? Painihingi ba kayo? Amen. Ayan, angkinin nyo na. Amen. Hindi sinungaling ang Lord. Amen. So makakapo tayo at makinig tayo ng mabuti sa araw na ito. So sa gospel po natin ngayon ay marami po ang gustong ipahayag ang Diyos. Subalit isa lang po ang aking kinuha na pagginilaya natin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa pagiging matibay na pundasyon ng ating buhay. So ang aking babahagi sa inyo ay is about we are called to build our lives on Christ and His Word. Ang ibig sabihin nito, tayo ay tinawag upang itayo ang ating buhay kay Kristo at sa Kanyang salita. Gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Amen. Sinong gustong pagpalain ni Lord? O sabi mo sa katabi mo, itayo mo ang iyong buhay kay Kristo at sa Kanyang salita. Amen ba? Ito, makinig kayo ng mabuti kasi maganda po ito. Iwasan niyong itayo ang buhay niyo sa salita ng tao. Mawawala kayo rito. Kasi pag salita ng tao, manghihina kayo, malulupaypay kayo. Amen ba? Kapag nakarinig kayo ng mga salita ng tao na hindi maganda, mawawala ka sa gawain ng Lord. Kaya kayong mga tinawag ng Panginoon, itayo nyo ang buhay nyo sa salita ng Diyos. Kapag iyan ay nakatayo sa salita ng Panginoon, anuman ang inyong marinig, mananatili kayo kay El Shaddai. Amen ba? Kasi ang salita ng Diyos ay pampalakas. Sabi mo sa iyong katabi, ang salita ng Diyos ay pampalakas. Oh, sino ang gustong lumakas? Inom kayo ng vitamin C. Okay lang ba kayo? Okay. Ang gospel ay nagpapakita ng dalawang taong nagtayo ng bahay. Isa sa bahagi ng gospel natin ngayon, ito po ay nagpapakita ng dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. So the gospel shows two people who build a house. Yan. Kasi sabi nga ng kasabihan, bawat tao
ay nagtatayo ng bahay yan. Kasi ang bahay, mahalaga yan. Ang bahay kasi, tirahan. Amen ba? Ngayon, ang bahay, pag tinayo mo ng matibay, kahit bumagyo, hindi magigiba. Pero pag ang bahay, tinayo mo ng walang tibay, pag binagyo, mawawas out. Ganun daw ang buhay ng tao. Tayong lahat na nilikha sa mundong ito, na nagkaroon ng buhay, depende raw yan kung paano mo tinatayo ang buhay mo. Amen ba? Kapag tama ang pinagtayuan mo ng iyong buhay, kahit bagyuhin yan ng pagsubok at problema, ikaw ay nakatayo pa rin. Kaya dapat alam natin kung paano po natin itatayo ang buhay natin. So, dito sa gospel na binasa natin, sabi ng Bible, ang isa ay nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Yung dalawang uri ng taong nagtayo, sabi doon, yung isang tao nagtayo ng kanyang bahay ay kanyang itinayo ang kanyang bahay sa bato. So, ano ang bato dito? Sabi dito, Bing, ang bato. Andyan ba kayo? Bing, ang bato. Tapos nilulok ni Darna ang bato. Ano nangyari? Lumakas siya, di ba? Naging superwoman. Kaya, pag kayo ay nanghihina, sabihin nyo lang, Bing, ang bato. Lalakas kayo. Dito, sabi dito, ano ba yung bato? Sa Bible, kung ating titingnan, sabi ng talatang 24 ng kabanatang 7 ng Aklat ng Mateo, sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, isa-isahin natin, ano ba yung bato na binabanggit ng Bible? Bakit itong tao, yung isang nagtayo ay sa bato niya, itinayo ang kanyang bahay? So, ano ba itong bato? Sino ba itong bato? Una, gustong ipakita ng Bible, ang batong binabanggit dito ay walang iba kundi si Christ, si Kristo. Kapag ang buhay natin ay nakatayo kay Kristo, tiyak, matatag at matibay. Amen ba? Pangalawa, ang batong binabanggit dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kapag ang buhay ng tao ay nakatayo sa salita ng Diyos, maniwala kayo, lagi kang malakas at matatag. Okay lang po ba kayo? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, itayo mo ang iyong buhay sa bato. O sino yung bato? Kala ko si Darna. Ang bato ay walang iba kundi si Kristo. Kaya po, kung gusto nyo maging matibay ang buhay, matatag ang buhay, kay Christ nyo itayo, ipundasyon nyo si Kristo sa ating buhay. Kasi alam naman natin na si Kristo lang ang ating kalakasan. Kapag nanghihina tayo, nanlulupaypay tayo, kapag si Kristo ang ating tinatawagan at tinawagan, lumalakas tayong muli. Amen ba? Kaya nga hindi ko makalimutan yung kanta, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kagalakan. Amen ba? Hirap ng kalooban, dulot niya'y kapayapaan. Alam niyo bang kantang yun? Kasi ang tao, lahat tayo mayroong tinatawag na kahinaan. Lahat ng tao humaharap sa problema ng buhay. Lahat ng tao humaharap sa bagyo ng buhay. Pero pag ang buhay mo ay nakatayo kay Kristo, anuman ang bagyong dumating sa iyo, hindi ka magigiba. Amen ba? O di ba sabi ng kanta, si Kristo ang sandigan, di magigiba. O pagka ang tao ang sandigan, laging nagigiba. Kasi sa tao ka nakasandal, sa tao ka nakasandig. Pero kapag kay Kristo ka nakasandal,
kahit ano ang iyong harapin sa buhay, hindi ka magigiba. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. So, ang isa pang nagtayo ng kanyang bahay, yung isang tao pa nagtayo ng kanyang bahay, ay itinayo niya ang kanyang bahay sa buhanginan. So, ano ba yung buhangin? Saan? Kung ating hihimayin, ano ba yung buhangin? Bakit yung nagtayo ng bahay sa buhanginan, nung dumating yung bagyo, nawas out siya? Nawas out yung bahay. Ibig sabihin, ang bahay na binabanggit dito ay walang iba kundi ang buhay ng tao. Bakit nagiba ang bahay na ito? Ang sabi natin, kasi nakatayo sa buhangin. So ano ba yung buhangin? Una, ang buhangin na binabanggit dito ay walang iba kundi ang material na bagay. Kapag ang buhay ng tao ay nakatayo sa material na bagay, maniwala ka, pag naubos ang material na yan, giba ang buhay mo. Lupaypay ka. Kaya yung mga taong materialistic, kapag wala na siyang material na bagay, wala na. Malungkot na. Pero yung taong nakatayo ang buhay kay Kristo, kahit walang material na bagay, masaya ang buhay. Amen po ba? Kaya hindi po pamantayan na marami tayong material na bagay. Ang kaligayahan ng tao ay wala sa material na bagay. Kahit marami kang material na bagay, sabi nga natin minsan, pag ang tao ay nagkaroon ng karamdaman, useless ang lahat ng bagay. Pero ang taong may Kristo, magkaroon ka man ng karamdaman, nakakatiyak ka, gagaling ka. Tama po ba? Kaya ang isang bagay sa buhangin o ang buhangin na binabanggit dito ay walang iba kundi ang material na bagay. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong itayo ang buhay mo sa material na bagay. Amen ba? Nauubos ang material na bagay. Unti-unting nawawala ang material na bagay. Huwag kayo magpakamatay sa material na bagay. Hayaan nating ang buhay natin, ibigay natin ang buong buo kay Yahweh El Shaddai. Kapag kay El Shaddai natin ibinigay ang ating buhay ng buong buo, pati material na bagay, ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Pag sinabing material na bagay, iba't ibang bagay po yan. Maaring bahay o kaya mga something na gustong-gusto natin, ang mga material na bagay. Pangalawa, na buhangin ay yung tinatawag na kayamanan. Ang tao, naghahangad yumaman. Ang sabi ng Biblia, napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. Bakit? Kasi ang tao pag yumayaman na, nalalayo na kay El Shaddai. Ilang tao nang yumaman? Nung yumaman, sumaganang buhay, nakalimutan ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kayamanan. Kaya minsan, pag ang buhay ng tao ay nakatayo sa kayamanan, maniwala kayo, pag ang kayamanan ng tao nagkaproblema, ang taong ito ay bumabagsak. Kasi nakadepende sa kayamanan ng kanyang buhay. Kaya nakakalungkot po ang isang tao na kapag ang taong ito ay nakay Lord lang kasi mayaman, maginhawa ang buhay. Pero pag hindi na guminhawa, wala na. Sinisisi na ang Diyos. Kasi wala na yung kanyang kayamanan. Kaya hindi dapat nakapundasyon ng ating buhay sa kayamanan. Bakit? Ang kayamanan ay biyaya lang ng Diyos sa atin. Tama po ba? Yung pera natin, blessing lang ni Lord yan. Kaya kapag ka sa pera tayo nakapundasyon, maniwala kayo, pag wala ka ng pera, malungkot ka na. May mga taong pag walang pera, ang lungkot-lungkot. Pero may mga taong pag walang pera, lalong sumasaya. Bakit hindi siya makakapaglakwat siya? Okay lang pa ba kayo dyan? Kaya sabi mo sa katabi mo, may pera sa wala. Pasayahin natin ang buhay. Tama ba? Pero ito naman ang natuklasan ko. As long na lalo kang napapalapit kay El Shaddai, lalo ka namang yumayaman. As long na ikaw ay napapamahal kay El Shaddai, lalo ka namang dumadami ang pera. Amen ba?
Kasi gumagaan ang buhay kapag si Kristo ang kasama. Lalo yung, yung financial na bagay, gumagaan kapag tayo ay kay Kristo lagi nakasandal eh. Pero pag nakasandal ka sa pagpapayaman, lalo ang bigat ng daloy ng buhay. Ito ang hindi maunawaan ng tao. Ang kala ng tao, ang Diyos ay hindi totoo. Pero ang katotohanan, kapag ikaw ay talaga nagmahal sa Diyos, makikita mo kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Ano pa yung buhangin? Ang buhangin na binabanggit pa dito ay walang iba kundi yung katanyagan. Okay lang, ang sigla-sigla pagtanyag, pagsikat. Pag hindi na tanyag, hindi na sikat, wala na. Bulusok na ang buhay. Tama yung mga kilalang tao na sumikat ng gusto. Tapos nung nawala yung katanyagan, wala na rin. Bagsak na rin ang buhay. Kaya hindi ka pinimanghawak sa katanyagan eh. Amen ba? Ano ba yung katanyagan? Minsan hindi lang ito doon sa nakikilala ka sa sa public, sa lipunan, hindi lang yun eh. Minsan kasi yung katanyagan, minsan nag-create ito ng pride sa tao. Ito po, lalo kayong mga narito sa Hong Kong, nung bago pa lang kayo sa Hong Kong, bagong apply, ang bait-bait, O, diba? Ang bait-bait kahit yes sir, yes ma'am. Yes ma'am. Ay nung tumagal ka na sa Hong Kong, medyo kabisado mo na yung takbo sa Hong Kong, medyo marami ka ng kilala, nagiging tanyag na eh. Tapos nag-reels ka pa, nagbablog ka pa, dami mo ng kilala. Kasi, ka na, vlogger ka na eh. Minsan lumalaki rin ang ulo, Pati amo, sinusuwag na rin. Not all. Kasi may mga amo naman talaga na, mayroon naman talaga nagkatrabaho dito, mababait talaga, sadyang mabait. At makikita nyo yung mga mababait, hindi pinababayaan ng Diyos. Di ba? Pero ito naman, wag naman yung mga masamain ito kasi hindi naman kayo ito. At kung hindi kayo ito, wag kayong gagalit kay Brother Rod. Amen ba? Kasi mayroon naman talaga mga pagkakataon, lalo pag nagkakaroon ng maraming kaibigan, minsan lumalaki rin ang ulo eh. Hindi na iisip na baka isang araw, mawalan ako ng trabaho. Yung iba, ang lakas ng loob. Ano kung mawalan ng trabaho, siya mag-apply uli. Parang gano'n ang iniisip. Yung walang pagpapahalaga doon sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa Kanya. So hindi tayo dapat nakarely doon sa may kilala ka na, may kapit ka na. Huwag gano'n. Lalo pag kilala mo yung konsulado, yung consulate, mayroon ka na kilala doon, malakas rin ang loob natin. Alam nyo, hindi natin dapat pinangahawakan ang mga bagay na kung ano man ang asset, yung connection natin, connection mo, asset mo, hindi dapat pinangahawakan yon. Kasi pag pinanghawakan mo yan, maniwala ka, pagka hindi mo na meet yung gusto mo at sasabi natin, hindi, marami akong kilala. Tapos nabigo ka doon, maaaring maging dahilan nyo ng pagbulusok ng iyong buhay. Kasi doon ka nakapundasyon eh. Pagmamalaki sa mga bagay na wala namang, di naman dapat natin ipagmalaki kasi wala ka namang panghahawakan talaga, lalo sa mga bagay sa mundo. Ang lahat ng tagumpay sa Diyos nang gagaling. Amen ba? Ang Diyos ang makapagbibigay niyan sa atin. So, pang-apat na buhangin na binabanggit dito, na minsan, ito din ang pinanghahawakan din ng tao, yung salita ng tao, pangako ng tao. Kapag nakapundasyon ang iyong buhay sa sinasabi ng tao, sa salita ng tao at pangako ng tao sa iyo, maaaring pagdating ng araw, ay ito yung ating ikabigo ng buhay. Kasi, oo, may mga taong tumutupad ng kanyang pangako, pero hindi 100% na pwede mong panghawakan ang sinasabi ng tao. Amen ba? Kasi, hindi po, walang tibay
ang sinasabi ng tao. Pero ito lang ang aking masasabi sa inyo, ang mayroong 100% na pili mong pagkatiwalaan ay salita ng Diyos. Kapag sa salita ng Diyos ka nagtiwala, titiyakin ko sa iyo, hindi ka mabibigo. Kaya huwag kayo masyadong magpapaniwala. Di, akong bahala sa iyo. Huwag. Sa Diyos ka magtiwala. Kasi yung nagsabi sa iyo na akong bahala sa iyo, baka pagdating ng kagipitan, iwanan ka niyan. Amen ba? Kaya hindi po pwedeng itayo ang buhay natin sa salita ng tao. So sabi nga ng Matthew chapter 7 verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So ang gospel ay nagtuturo ng kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagsasagawa nito. Malinaw na itinuturo ng ating gospel ngayon ang kahalagahan ng pakikinig at pagsasagawa ng ating napapakinggan. Bakit? Kasi tingnan niyo po ha, ang unang nagtayo ng bahay ay matalino. Bakit matalino yung unang nagtayo ng bahay? Bakit siya naging matalino? So, ang tanong, paano siya naging matalino? Ang sabi ng Bible, kasi hindi lang siya basta nakikinig. Yung unang nagtayo ng bahay, hindi lang siya basta nakikinig. Bagkos, isinasagawa or isinasabuhay niya ang kanyang napapakinggan. Kaya yung taong nakikinig at nagsasagawa at nagsasabuhay ng kanyang napapakinggan, yan ang taong matalino. Amen ba? Naniniwala ba kayo na sa pakikinig marami tayong nalalaman? Amen. Sa pakikinig marami kang malalaman. Pero pag hindi mo isinagawa ang iyong napakinggan, useless ang lahat ng iyong nalaman. Tama ba? Baliwala. Ang education po ay napakahalaga. Pero bakit mayroong mga nag-aral, pagkatapos mag-aral, ay parang hindi mo makita ang kanilang pinag-aralan? Anong dahilan? Kasi lahat ng napakinggan nila sa eskwelahan, hindi naman nila isinabuhay. Kaya napakahalaga yung napapakinggan natin na nagbibigay sa atin ng kaalaman ay dapat isabuhay natin. Kasi yun ang magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay. Amin po ba? Amen. Kasi pag hindi mo isinabuhay yan, kahit nag-aral pa tayo, yan ang magdadala sa iyo sa pagbulusok ng buhay. Kapag hindi mo yan isinabuhay, bakit? Hindi ka dadalhin sa magandang buhay kasi wala ka naman natutuhan. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Ang unang nagtayo ng bahay, sabi dito, siya po ay matalino. Paano siya naging matalino? Kasi sabi dito, hindi lang siya basta nakikinig, bagkos isinasagawa or isinasabuhay niya ang kanyang napapakinggan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, tayo, hindi lang basta nakikinig. Isabuhay natin at isagawa ang ating napapakinggan. Amen ba? So, ang tanong, sino yung taong matalino? Nakikinig ba kayo? Oo. Binabalikan ko lang para alam ko kung nakikinig nga talaga kayo. O sino yung taong matalino? Ayan. Yung nakikinig at isinasabuhay ang napapakinggan. Kaya tingnan yung mga bata. Ang mga bata ay grabe yung mga sinasabi sa kanilang mga magulang. Minsan masasakit pa ang sinasabi ng magulang. Pero tingnan yung mga bata, pag marunong magsabuhay ng kanya napapakinggan, gumaganda ang buhay. Amen ba? Pero yung batang hindi marunong makinig, mas magaling pa sa magulang, walang nararating sa buhay. Kasi mas magaling sa magulang eh. Pero yung batang marunong makinig
at isinasabuhay ang kanyang pinakikinggan, aba maniwala kayo, pagdating ng araw, talaga namang nararating niya ang tugatog ng tagumpay. Bakit? Kasi ang tagumpay ay nasa pakikinig at pagsasabuhay at pagsasagawa ng kanyang napapakinggan. Kaya tayo mga naririto ngayon, kung tayo ay nakikinig at isinasabuhay natin at isinasagawa natin ang ating napapakinggan, ikaw yung taong matalino. Itaas ang kamay ng mga tatalino. O itaas ang kamay ng matatalino. Pumalakpak ang hindi. Akala ko ba'y nakikinig kayo? O sige, palakpakan natin si Yahweh. O kaya, sabi natin dito, ang unang nagtayo ng bahay ay matalino. Kaya tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, tingin ko sa iyo. Matalino ka. Ang taong matalino ay marunong makinig at marunong magsabuhay ng napakinggan. Amen ba? Ulitin ko ha. Ang taong matalino ay marunong makinig at marunong magsabuhay ng kanyang napakinggan. Nawa, matanim ito sa puso natin. So ano yung taong matalino? Ang taong matalino ayan, parang school ano? So ang pangalawa, sabi dito, ang pangalawang nagtayo ng bahay ay hangal. Bakit hangal? Paano siya naging hangal? Kasi sabi dito, sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi isinasagawa ang napapakinggan. Malinaw po ba? Sila yung mga nakikinig, sila yung mga taong nakikinig, pero hindi isinasagawa ang napapakinggan. Darating tayo sa pangangaral na yan, pagdating ng araw, nawa abutin pa natin yon. Kasi, hindi naman lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay nagtatagumpay. Depende yan kung paano mo tinatanggap ang salita ng Diyos at ginagawa ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, ang pangalawang nagtayo ng bahay ay hangal. Tingin sa katabi. Tingin lang. Don't say bad words. So sabi dito, paano siya naging hangal? Sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi isinasagawa ang napapakinggan. So, ano yung mga taong mga hangal? O, ulitin ko ha. Sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi isinasagawa ang napapakinggan. Yan mga hangal. Kaya sabi mo sa katabi, ang mga taong hangal, sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi isinasagawa ang napapakinggan. Tama po ba? Kaya depende po yan sa atin. Kapag hindi mo sinagawa ang iyong napapakinggan, yung Word of God na natin napapakinggan, pag hindi natin sinasabuhay, ibig sabihin, kasama tayo dun sa pangalawang nagtayo ng bahay. So, sino yung pangalawang nagtayo ng bahay? Lakasan nyo. Ay, bakit sa akin kayo nakatingin? Grabe naman kayo. Tapos, ang lakas pa ng gising ba kayo? May natutuhan ba kayo? Sinong may natutuhan? O, ito, pakinggan nyo po ito, ha? Ang bawat nagtatayo ng bahay ay parihas dumaranas ng bagyo sa buhay. Yung bawat nagtatayo ng bahay ay parihas
dumadaan sa bagyo ng buhay. Amen ba? Nakikinig ka at nagkasabuhay ka ng salita ng Diyos, o nakikinig ka at hindi nagkasabuhay ng salita ng Diyos, parehas kayo dadaan sa mga bagyo ng buhay. At ano ba yung mga bagyo ng buhay? Kasi dito, kapag sinabing bagyo ng buhay, sabi dito, maaring ito ay problema sa pamilya. Bagyo yan. Pagka nagkaroon ka ng problema sa pamilya, hindi lahat ng pamilya maayos. Hindi lahat ng pamilya maganda. Amen ba? Minsan, ito yung malaking dagok sa buhay ng tao. Pag nagkaroon ka ng problema sa pamilya. Amen ba? Kasi ang bawat isa ay nangangarap ng buong pamilya. Tama po ba? Nangarap ba kayo ng wasak na pamilya? Hindi. Pero minsan, hindi natin ginugusto ang mga pagkakataon, pero may mga pagkakataon na nangyayari na hindi natin ginugusto, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa pamilya. Tama po ba? Ngayon, pag hindi kay Kristo nakapundasyon at sa salita ng Diyos, nakatayo ang buhay mo, maaring mawasak ang iyong pamilya. Bakit? Baka madala ka ng emosyon. Baka madala ka ng bugso ng damdamin. At hindi mo maintindihan ang mga nangyayari. Alam niyo po ang pagkawasak ng pamilya sa mga bagay na hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaunawaan. Tama ba? Kaya maraming hindi Kristiyanong nawawasak ang pamilya. Bakit? Ibugso ng damdamin ang pinaiiral. Emosyon ang pinaiiral. Unlike kapag ikaw ay makadiyos, nakapundasyon kay Kristo ang buhay mo, pinalilipas mo munang init ng ulo. Saka kayo mag-uusap. Kasi subukan nyo mag-usap ng pares mainit ang ulo. Magdesisyon kayo ng pares mainit ang ulo. Pagkalipas ng mga ilang buwan, kasi naghiwalay kayo, doon kayo magsasabing, naku, bakit kami nagkahiwalay? Kasi pares mainit ang ulo eh. Bakit pares mainit ang ulo? Kasi nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi sinasagawa ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya ang mga bagyo sa buhay, ang mga bagyong dumarating sa buhay ng tao, maaaring ito'y problema sa pamilya, problema sa pananalapi, na kahit nag-a-abroad ka na, minsan dumarating ka pa rin sa problema sa pera. Kaya marami dito hinihiraman ng passport, ang hihiram ng passport, isasangla, hindi naman kanya. Kasi problema sa pera. Ikaw naman, walang kaalam-alam, hiniram ang passport mo, pinahiram mo naman, tapos namalayan mo, nakasangla na pala. Andyan pa ba kayo? Minsan hindi natin naiiwasan ang problema sa pananalapi. Tanungin ko po kayo, dumadaan din ba kayo minsan sa problema sa pananalapi? O sino minsan ang dumaraan sa problema sa pananalapi? Lahat yan, normal yan, di ba? Wala namang taong hindi dumadaan sa problema sa pananalapi. Pero bakit may mga taong nagsosurvive? May mga taong nagtatagumpay. At kung titingnan nyo po, yung mga taong nagtatagumpay, kadalasan, yan yung mga taong nakapundasyon ang buhay kay Kristo at sa mabuting balita ng Panginoon. Amen ba? So ano pa yung mga bagyo ng buhay na dumarating sa tao? Maaaring ito ay karamdaman. O kasi di ba, minsan akala natin pag tayo na sa Panginoon, wala tayong sakit, wala tayong karamdaman. At hindi ka na magkakasakit. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bato. Hindi ka bato. Para hindi ka tabla ng sakit. Amen. Amen ba? Yang revolto, kahit anong gawin dyan, hindi magkakasakit yan, kasi bato yan eh. Pero tao tayo. Kaya wag mong sasabihin na minsan, kahit nasa Panginoon ka na, o porke nasa Panginoon na tayo, hindi ka na magkakasakit. Kaya nga may bagyong dumarating sa buhay natin eh. Sabi nga dito, maaaring ito ay karamdaman. So pagka hindi nakapundasyon kay Kristo at sa salita ng Diyos ang iyong buhay, pag nagkasakit ka, maaaring sisihin mo ang Diyos, Lord, bakit ganito? Naglingkod naman ako sa iyo, bakit nagkasakit ako? Kasi ikaw yung nakikinig at hindi nagsasagawa ng kanyang salita, kaya sinisisi ang Diyos pagdating ng bagyo ng buhay. Pero kung nakapundasyon kay Kristo at sa mabuting balita ang iyong buhay, kahit magkaroon ka ng sakit at karamdaman, pupurihin mo pa rin si Yahweh El Shaddai.
Amin po. So, ang sabi dito, ang nagtayo ng bahay ang nagtayo ng bahay kay Kristo at sa salita ng Diyos ay hindi nagigiba. Hindi ito nagiba. Bakit? Kasi, ang sabi nga ng Bible, di ba? Umulan ng malakas, sa verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Kaya yung taong nagtayo ng bahay kay Kristo at sa salita ng Diyos ay hindi nagigiba pag may dumarating na bagyo sa buhay. Ano yung bagyo? Ano yung una? Maaaring ito ay problema sa pamilya. Amen? Ano yung pangalawa? Pangatlo yun eh. Maaring ito ay problema sa pananalapi. Ano yung pangatlo? Maaaring ito ay karamdaman. Kaya wag niyong sisisihin ng Diyos kapag nagkukulang ka sa financial, nagkukulang ka sa, nagkakaroon ka ng problema sa pamilya. Normal lahat yan. Practical po yan. Nagkakaroon tayo ng karamdaman. Hindi natin dapat sinisisi ang Diyos. Sisisihi mo lang ang Diyos kapag hindi nakapundasyon ang buhay mo sa salita ng Diyos. Kaya sabi natin dito, yung taong nakapundasyon ang kanyang buhay sa salita ng Diyos at kay Kristo, pag may dumating man na bagyo, ano yung bagyo? Problema sa pamilya, pananalapi, karamdaman, hindi siya nagiba. Bakit? Kasi siya yung taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen ba? Kaya kapag tayo ay marunong magsabuhay ng salita ng Diyos, anong bagyo man ang dumating sa ating buhay, nakatayo ka pa rin, matatag ka pa rin. Bakit? Si Kristo kailanman ay hindi magigiba. Palakpakan natin ang Panginoon. At pangalawa sabi dito, subalit ang nagtayo ng bahay sa material na bagay, nagtayo ng kanyang bahay sa kayamanan, sa katanyagan, sa kasikatan o ay agad nawasak, agad bumagsak. Sabi ng Bible, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaya yung mga nakatayo ang kanyang buhay sa material na bagay, sa kayamanan, sa katanyagan, sa kasikatan, at sa salita ng tao, maniwala kayo, pag may dumating na problema sa pamilya, bagsak. Pag may dumating na kakulangan sa pananalapi, bagsak. Pag nagkaroon ng karamdaman, bagsak. Bakit? Nakatayo ang buhay sa buhangin eh. Kaya hindi natin dapat itinatayo ang ating buhay sa material na bagay, sa kayamanan, sa salita ng tao, para pagdating ng problema, hindi tayo bumabagsak. Pagdating ng problema, lagi tayo nakatayo. Bakit? Diba sabi ng 1 Corinthians, chapter 10, verse 13, wala pang problemang dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, sabi ng Bible. At hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok na hindi niyo kaya. At anong sabi ng Bible? Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para kayo ay magtagumpay. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon eh. Paano kung di nakapundasyon sa salita ng Diyos ang iyong buhay? Anong salita ng Diyos ang iyong panghahawakan? Pag nagkaroon ka ng karamdaman, anong salita ng Diyos ang iyong panghahawakan kung di sa salita ng Diyos nakapundasyon ang iyong buhay? Anong sabi ng banal na kasulatan? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Nung ibig sabihin, nagkulang ka sa financial, nagkulang ka sa pananalapi, dapat mayroon kang salita ng Diyos ang panghahawakan. Hindi ako iiwan ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen ba? Yan yung mga taong nakapundasyon sa salita ng Diyos ang kanyang buhay. Pag mayroong dumating na problema, nagkaroon ng karamdaman, anong kanyang sasabihin? Kasama ko ang Diyos hanggang sa katapusan ng mundo. Amen ba? Kaya dapat nakapundasyon ito sa salita ng Panginoon. Hindi dapat kung saan-saan. Alam niyo po mga kapatid,
mayroon pong isang halimbawa sa pakikinig para maunawaan natin ito. Sa aklat ng Ezekiel chapter o kabanatang 33, talatang 30 hanggang sa talatang 33. Ezekiel chapter 33 verse 30 hanggang 33. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nagsasama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybay pader at mga pintuan. Sinasabi nila sa isa't isa, halik kayo at tingnan natin kung ano ang ipinasasabi ni Yahweh. Sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Nakikinig po ba kayo? Sabi dito, sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan o pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Ituturing ka lamang nilang isang mahusay na mang-aawit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo, ngunit hindi naman isasagawa ang kanilang maririnig. Kapag nangyari na ang sinasabi mo, sapagkat tiyak namang mangyayari, malalaman nilang ang isang propeta ngang nagsabi nito o isang ang propeta ang nagsabi nito sa kanila. Tama, ang aklat ng Ezekiel, pakikinggan nila ang iyong sinasabi, pero hindi naman nila isasagawa ang kanilang naririnig. Pupurihin nila, o sabi doon, ituturing kanilang isang mahusay na mang-aawit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo, ngunit hindi naman isasagawa ang kanilang naririnig o maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Kaya tingnan nyo sa Old Testament, pinapakita doon yung tuwang-tuwa sila sa napapakinggan. Pinupuri nila yung napapakinggan nila. Wow, ang husay, ang galing na napakinggan ko. Pero sabi ng aklat ng Ezekiel, hindi naman nila isasagawa ang kanilang mga naririnig. At alam ko, hindi kayo ito. Amen ba? Alam ko kayo yung mga nakikinig at ang iyong napakinggan, hindi lang niyo pupurihin, kundi isasagawa at isasabuhay. Kasi pag hindi natin isinagawa at isinabuhay ang ating napapakinggan, ibig sabihin, anong himala ang hihintayin natin sa buhay natin? Wala. Kaya napaka-importante yung ating pakikinig at pagsasagawa ng ating pinakikinggan. Kaya kanina, hinimay po natin, inisa-isa natin, yung kahalagahan ng pakikinig. Bakit? Yung taong nakikinig at nagsasabuhay na kanyang napapakinggan, yun ang mga taong matalino. Subalit yung mga taong nakikinig at hindi isinasagawa ang pinakikinggan, ito yung mga taong sa katabi tumingin. Sabihin mo sa katabi mo, ang nakikinig at hindi nagsasabuhay ay hangal. Kaya kung gusto nyo na hindi kayo bumabagsak sa panahon ng problema at pagsubok, isabuhay nyo ang iyong napapakinggan. Huwag yung baliwalain. Kasi diyan nakasalalay ang tatag at tibay ng buhay natin. Amen po ba? Tatandaan natin, ang salita ng Diyos ang ating tagumpay. Kaya kung gusto nyo magtagumpay, ang salita ng Diyos na inyong napapakinggan, huwag nyong babaliwalain. Sa buhay natin, gawin natin, at ako'y naniniwala, anumang bagyo ang dumating sa atin, tiyak ikaw ay hindi babagsak, hindi magigiba, dahil ikaw ay patitibayin ni Yahweh El Shaddai. Purihin, palakpakan ang ating Panginoon, at nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng salita ng Diyos. Tayo ay tumayo at tayo ay dumulog sa ating Panginoon. May naunawaan ba kayo sa inyo napakinggan? Amen. Anong naunawaan ninyo? Matibay.
Maging bato. Makinig, pakikinig at pagkasabuhay, kasi ang realidad, makinig ka at hindi magsabuhay, makinig ka at magsabuhay, parehas may bagyong dumarating. Amen ba? Amen. Parehas yan. Magsabuhay ka o hindi, parehas may bagyong dumarating. Ang pagkakaiba lang, pagdating ng bagyo sa buhay natin, yung nagsasabuhay, nakatayo. Amen. Yung hindi nagsasabuhay, bagsak. Amen. Kaya hawakan nyo ang iyong mga daldalahan, yakapin po ninyo yan. Tapos tayo'y dumulog sa Panginoon. Ipikit natin ang ating mga mata. Kausapin nyo si Lord. Hingiin mo ang tulong ng Diyos para sa atin ngayon. Hallelujah. Magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, Lord God. Salita mo, Panginoon, ang aming sandigan. Buhay namin, Ama, ay sa iyo namin ito itatayo. Sa iyong salita, Panginoon, ay itatayo namin ang aming buhay. O Diyos, salamat po sa araw na ito, sa mga aral na bigay niyo po sa amin. Ang dalangin ko, Ama, na tulungan mo po ang bawat isa na may tayo namin ang aming buhay sa iyo at sa iyong mga salita. Upang anuman ang dumating sa buhay namin, kami ay matatag at matibay na nakatayo pa rin. At hindi kami madadala sa mga bagyong darating sa buhay po namin. Kaya Ama, pagpalain mo ang aking makapatid na ito. Samahan mo lagi sila, gabayan at patnubayan. Sa araw na ito, Ama, pagpalain mo ang kanilang buhay.
Kung ano man ang kanilang kahilingan, mithiin sa buhay, Ama, ipagkaloob mo po ito sa kanila. At kung sila man mayroong mga problema, tulungan mo sila, Ama, na makalaya sa araw na ito. Naniniwala kami at umaasa na kanina pa ay kumikilos ka na sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo lagi sila sa bansang ito. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho at pinagkatrabahuan. Pagpalain mo, Diyos, ang kanilang mga amo. Tulungan mo lagi sila, Ama, sa bansang ito na laging magtagumpay sa buhay. Lord, pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan man ito naruroon, ingatan sila at proteksyonan. At kung sila man ay may sakit at may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Naniniwala kami na wala pong imposible, walang mahirap para sa iyo. Kaya, Ama, inaangkin namin sa araw na ito ay mayroong kang ginagawang himala sa buhay ng aming pamilya. Lord, salamat po at sa iyong makamay, ito po'y aming ipinagkakatiwala. Ama, sa araw na ito, pagpalain mo rin po ang lahat ng mga hawak ng kamay na ito. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na po namin, Ama, na lahat kaming naririto ngayon ay answered prayer na. Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang iyong mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang music ministry. Pagpalain niyo po ang body of counsel, O Lord God. Ikaw lagi ang kumilos sa buhay ng bawat lingkod mo. Kaya, Ama, salamat po sa iyo at aming pangahawakan sa araw na ito. Kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat at sa iyo ang papurit parangal sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Brothers and sisters, atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya ay pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim,
di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabaksik, di ka maano sa mga serpelenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilail ay sasakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko na gantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salot. Ngunit ang sandaling ang bayang ito ang aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita sa Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang kinin mo na sa prayer ka na. Sa piling ay lumakalo dito sa gawain. Alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, yan siya'y ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, yan ibibigay niya. Pagpapala mo ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. Chok. Yun. Mga kapatid, sa Monday po is statutory holiday. So sa Saikong po tayo, ang umpisa ng misa is 11 o'clock. God bless us all. Thank you. God bless us always.